Good day mga kasandata, lalo na sa inyo Sir Mark. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Dominador o mas kilala sa tawag na Ador. 35 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Tondo, Manila. Sa edad ko ngayon ay nananatili pa rin akong binata at nag-iisa sa buhay. Sino ba naman ako para gustuhin ng isang babae? Hindi naman sa minamaliit ko ang aking sarili. Isang hamak lamang akong mangangalakal ng mga basura na pwedeng mapakinabangan na ibibenta ko sa mga junk shop. Palaging madungis at punit-punit ang suot kong damit habang tulak-tulak ang aking kariton sa kahabaan ng bangketa ng Divisoria at Tondo. Nanunuluyan ako sa isang maliit na barong-barong sa Tondo malapit sa tulay. At nakikikabit din ng kuryente sa katabing barong-barong na pinag-jumper naman nila sa isang poste na may nakahilirang mga kable na hindi mabilang sa sobrang dami. Bago ako nagsimulang manirahan sa Tondo, ay tumira muna ako sa ilalim ng tulay sa tabi ng malawak na kalsada sa Juan Luna, Binondo, malapit sa intersection ng Soler. Hindi lang ako ang naninirahan doon. Bagkus nakakasama ko rin ang ilang kapwa ko mangangalakal at ilang mga batang hamog na walang ginawa kundi ang magnakaw at mamalimos sa mga pampasahirong jeep para ipambili nila ng rugby o solvent na kanilang sisinghutin. Tuwing pagsapit ng gabi sa oras ng aking pagtulog, ay tanging karton ang nagsisilbing sapin sa aking higaan na inilatag ko sa ibabaw ng malaking tubo sa ilalim ng tulay. Pati sa aking pagtulog ay nahihirapan din ako dahil sa napakaraming lamok na pumapapak sa akin. Nagmistula na kasing kanalang tubig sa ilog dahil ginagawa na itong tapunan ng basura ng mga panahong yon. Sir Mark, ang ibabahagi kong kwento ay naganap noong mga nakalipas lamang na taon nang makaengkwentro ko ang nilalang na tinatawag nilang aswang. Naganap ang pangyayaring ito sa lugar ng Binondo sa isang madilim na sulok ng tabing ilog kung saan doon nakaimbak ang napakaraming basura na itinatapon ng mga naninirahan sa dulo ng tulay kung saan naroon ang squatter area. Taong 2019, buwan ng Disyembre. Kalakasan noon ng bintahan ng mga prutas, laruan, paputok at mga gamit na naaayon sa nalalapit na selebrasyon ng nasabing buwan. Halos wala nang madaanan sa bangketa dahil sa mga taong nagsisiksikan na makabili ng kanilang mga ipangreregalo at ipaghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan. Hindi lang mga tao ang nagkukumpulan doon, maging ang napakaraming basura na nagkalat sa kalsada. Karaniwan na lang ang ganoon mga senaryo tuwing nalalapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Hindi lang Divisoria ang tinatao, pati na rin ang Baklaran na talaga namang dinadagsa dahil sa mga murang bilihin. Tuwing buwan ng Disyember din ako nagkakaroon ng magandang kita at napapaldo ang bulsa dahil marami akong nalilikom na mga kalakal na halos mapuno na ang kariton. Ngunit hindi ganoon kadali na makakolekta ng mga mabibentang basura dahil siksikan nga ang mga tao doon sa bangketa. Kaya kadalasan ay tumatambay muna ako sa labasan ng malawak na kalsada sa Juan Luna upang maghintay na humupa ang mga tao sa mga iskinita ng Divisoria. Kailangan maghintay at mag-abang dahil hindi lang ako ang mangangalakal, bagkus marami kami. Naglipa na rin ang mga mandurukot sa labas ng 168 Mall upang samantalahin ang pagkakataon na makapangnakaw para hindi sila mapansin. At kabilang na roon ang mga batang hamog na kasama kong naninirahan sa ilalim ng tulay. Lumaki sa maduming kalakaran ng mga batang hamog dahil wala na silang mga magulang na gagabay sa kanila. Inabandona sila ng kani-kanilang mga magulang dahil sa labis na kahirapang tinatamasa
at ang iba na may nakulong sa pagbibenta ng mga iligal na droga. Kaya bata pa lamang sila'y namulat na sa maruming gawain. Gayunpaman, hindi naman sila ganoon kasama dahil hindi naman sila nananakit o pumapatay ng mga tao. Sa pagkakatanda ko noon ay nasa edad pa lamang sila na 12 anyos pataas. Tuwing umuuwi ako noon galing sa pangangalakal ay laging paldo ang aking bulsa. At dahil wala naman akong binubuhay na pamilya at mag-isa lang sa buhay, ay nabibili ko ang luho ko na alak at sigarilyo. Hindi ko rin magawang magluto noon dahil wala naman akong bahay. At tanging ilalim ng tulay ang nagsisilbi kong silungan. Mga dating luto na rin ang binibili kong pagkain sa karinderya. Subalit nung nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan, ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan na aking mararanasan na kailanmay hindi ko malilimutan at nakatatak na sa aking isipan. Isang gabi, habang pauwi na ako galing sa pangangalakal, tulak-tulak ang walang laman kong kariton, ay isang pulubi ang aking namataan na nakaupo sa tabi ng kalsada na may 2 metro lang ang layo sa tulay na inuuwian ko. Nakaupo ito sa inilalatag niyang karton sa sahig, katabi ang 2 itim na supot na naglalaman ng hindi ko noon matukoy. Punit-punit ang suot nitong damit at sobrang dungis ng katawan. Buhaghag na naninigas ang kulot na buhok na tila 1 taon nang hindi naligo. Wala din itong suot na tsinelas na parang napupuno ng kalyo ang talampakan. At nung tuluyan akong makalapit sa kanya, habang tulak ang aking kariton, ay saglit akong napalingon. Ngumiti ito sa akin ng malapad na kita na ang maiitim na gilagid at namumula ang mata. Sir Mark, noong unay naisip ko na baka palagi itong puyat o di kaya'y may sore eyes dahil nagbabaga ang mga mata sa malamlam na paligid. Matapos ko siyang tapunan ng tingin ay ibinaling ko na ang aking paningin sa harapan. Malamlam ang paligid ng mga oras na yon dahil sira ang ilan sa mga street light. Tanging mga ilaw ng mga sasakyan na dumaraan ang sumasaklaw sa malawak na kalsada. Ador, ginabi ka ng uwi. Mukhang marami ka yatang naibentang kalakal. Baka naman pwedeng makahinging pambili ng yosi. Bungad sa akin ni Mang Godoy habang kinakadena ko ang kariton sa gilid ng tulay. Sir Mark, si Mang Godoy ang matagal nang naninirahan sa ilalim ng tulay. Gaya ko, wala rin itong pamilya at hindi magawang makapagtrabaho dahil sa labis na katandaan. Kadalasan namamalimos ito sa kalye habang may hawak na lata. Ang matanda din ang madalas nakakatabi ng mga batang hamog matulog sa ilalim ng tulay dahil malawak ang kanyang espasyo. Dahil naaawa ako sa matanda, hindi lang pambili ng sigarilyo ang aking binigay. Bagkus binigyan ko rin ito ng pambiling pagkain. Nang mga sandaling yun ay wala pa ang mga batang hamog. Matapos kong maiparada at maikadena ang kariton, ay agad naman akong bumaba sa ilalim ng tulay upang magpahinga. Tapos na rin ako kumain ng mga sandaling yun. Kaya ihihiga ko na lang ang matinding pagod ko kahit na napakaraming lamok. Manhid na rin ang katawan ko sa kagat ng mga lamok kaya nasanay na ako sa gabi ng oras ng aking pahinga. Madilim ang ilalim ng tulay at tanging liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay saklaw na tumatama sa ibabaw ng mabahong tubig sa ilog na pinamumugaran ng napakaraming basura. Tulog na rin ng mga sandaling yun ng mga kasama ko na naninirahan din sa ilalim ng tulay. Ilang minuto pa ang lumipas bago ako panawan ng antok. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog. Ngunit sa himbing ng aking pagkakatulog ay bigla na lang akong nagising sa hindi ko malaman na kadahilanan.
Nagbago bigla ang temperatura ng panahon dahil naging maalinsangan ng panahon na tila para ako natutulog sa tabi ng agunan o lutuang kahoy. Sa pagkagising ng aking diwa ay saglit akong napabalikwas sa aking pagkakahiga. Sinipat ko ng tingin ang magkabilang gilid ng tulay at napansin ko na wala pa roon si Mang Godoy. Habang ang mga batang hamog ay naroon na sa kanilang higaan at mahimbing nang natutulog. Malalim na rin ang gabi ng mga oras na yun dahil dinig ko na bihira na lang ang mga dumaraang sasakyan. Subalit napansin ko na tila may kulang sa bilang ng mga bata. Ang alam ko kasi ay palagi silang magkakasama, maging sa oras ng kanilang pagtulog. Ngunit sa pagkakataong yun ay kulang sila ng isa. Dumating sa punto nang nakakarinig ako ng ilang kaluskos sa tabi ng ilog, kung saan mayroon ilang mga puno at halamang nakatirik doon, kasama ang mga nagkukumpulang basura. Maya't maya pa'y hindi lang mga kaluskos ang aking narinig, bagkus angil ng isang mabangis na hayop na hindi ko pa mailarawan dahil kakaiba yun sa aking pandinig. Ibinaling ko ang aking paningin sa pinanggalingan ng ingay, ngunit hindi ko ito maaninag dahil masyadong madilim ang paligid sa bahaging ibaba. Wala rin akong flashlight ng mga panahong yun, kaya hindi ko ito magawang sipatin ng liwanag. Tamad na rin akong bumangon dahil mahirap kumilos pag nasa ilalim ka ng tulay. Napamura na lang ako nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Dahil bigla na lang sumakit ang aking tiyan na kailangan ko na talagang magbawas. Sir Mark, dun rin kami nagbabawas sa tabi ng ilog dahil wala namang makakakita sa amin. Higit sa lahat ay matataas na gusali ang nakapalibot sa magkabilang gilid ng tulay at isa nga rito ang Regina Tower Building na may 22 palapag na malapit sa nasabing tulay. Maingat akong bumaba sa pangpang para magbawas habang bitbit ang lumang dyaryo na ipampupunas ko pagkatapos kong ilabas ang sama ng loob sa aking tiyan. Samantala, matapos makahanap ng magandang pwesto, ay agad kong hinubad ang aking salawal at marahan na naupo sa tabi ng ilog habang nakahawak ang mga kamay sa isang matibay na sanga. Habang nagbabawas ako noon ay muli kong narinig ang pag-angil ng isang mabangis na hayop na kahalintulad sa narinig ko kanina. Mas malinaw at malakas ko itong nadidinig na tila may nilalapa na kung anong pagkain. Kinakabahan na rin ako ng mga panahong yun, Sir Mark, dahil dinig ko ang bawat pagnguya nito na lumalagotok pa ang mga buto. Tingin ko'y hindi ito ordinaryong hayop. Imposible din na aso ito dahil wala naman akong kabahayan sa ilalim ng tulay. Napapansin ko rin ang pagsayaw ng mga dahon at sanga, kahit kalmado naman ang panahon. Pakiwari ko'y may mga hindi magandang nangyayari dahil nagsisitayuan ang mga balahibo ko at pinagpapawisan ng malamig. Matapos kong makapagbawas, Sir Mark, ay nagmamadali akong pinunasan ng aking tumbong at dagling itinaas ang salawal. At dahil nahihiwagaan ako sa ingay na yon, kahit na kinakabahan ako, ay minabuti kong alamin yun at maingat na inihakbang ang aking mga paa upang hindi makalikha ng ingay. Tinahak ko ang madamong bahagi kung saan nagmumula ang pag-angil. Tila nilamon ako ng sindak at nais nang humiwalay ng aking kaluluwa. Nang masilayan ko kung kanino ang ingay na yon, dahil bumungad sa akin ang isang nakakatakot na nilalang. Nangingitim ang balat nito na may matatalas na kuko at ngipin. Buhaghag ang buhok at namumula ang mga mata at masasabi ko na isa itong halimaw. Subalit ang labis na nagpagimbal sa akin nang malinaw kong natutunghayan kung paano lantakan ng nilalang ang katawan ng isang bata at yun nga ang isa sa mga batang hamog. Nais nang bumaliktad ng aking sikmura dahil
Kalunos-lunos ang sinapit ng bata sa halimaw. Winasak nito ang sikmura at wala na ang mga lamang loob. Putol na rin ang mga hita at braso na halatang kinain na ng mabagsik na halimaw. Dahil bata pa ang biktima kaya madali lang niya itong nakain dahil malambot pa ang mga karne. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa dahil kinain na ako ng matinding hilakbot. Nangangatog na rin ang aking mga tuhod at nanginginig ang buong katawan. Nagawa ko na lang maigalaw ang aking katawan nang maibaling sa akin ang paningin ng halimaw habang may nginunguya ito na sariwang karne ng bata. Akmang sasalakayin na ako nito ay walang habas akong tumakbo ng matulin at walang alinlangan na tumalon sa ilog kahit na madumi at mabaho ito. Wala akong pakialam kahit makalunok ako ng tubig. Basta ang mahalaga ay makaligtas ako sa kamatayan. Habang nilalangoy ko ang ilog patungo sa kabilang pampang, ay sinasabayan ko ito ng malalakas na sigaw para magising ang mga natutulog sa tulay. Sadyang hindi ako pinabayaan ng aking anghel de la guardia dahil nagkataon na may napadaan na pulis patrol at narinig nila ang malakas kong sigaw. Huminto ang sasakyan ng pulis patrol sa tabi ng tulay at bumaba ang ilang kapulisan. Mabilis nilang sinipat ang ibabang bahagi at agad naman nila akong nakita na nagmamadaling lumangoy. Bukod pa roon ay nasipat din ng liwanag ng flashlight ang halimaw sa tabi ng pampang na labis nilang ikinagulat. Pasigaw kong sinabi sa kanila na may pinatay na bata sa tabi ng pampang at ang halimaw ang salarin. Dahil namataan na nila ang halimaw, ay mabilis nilang hinugot ang baril sa kanilang mga bewang at walang habas na pinaputukan ng halimaw na yon. Nagawa pa nitong tumakas ngunit asintado siyang natamaan ng mga pulis sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nang makaahon ako sa kabilang pampang, bumaba naman ang ilang kapulisan at sa gilid sila dumaan upang hindi mabasa. Nang makalapit sila sa halimaw ay muli silang nagputok ng baril na halatang tinapos nila ang buhay ng halimaw na yon. Dahil patay na ang mabalasik na nilalang, ay tumungo ako sa kinaroroonan ng mga pulis. Habang nagising naman ang mga natutulog sa tulay at nakamasid sila sa nagaganap na pangyayari. Itinuro ko sa mga pulis ang kinasasadlakan ng kaawa-awang bata at bumungad sa kanila ang lasog-lasog na katawan na halos wala na ang mga bituka at lamang loob. Akala ko noon, Sir Mark, ang bata lang ang biktima ng halimaw. Dahil nang ilawan ng mga pulis ang buong paligid ng ilog, ay nakita namin ang palutang-lutang na ulo ni Mang Godoy. Pati na rin ang katawan nito na nilamutak na rin ang mga lamang loob. Humingi ng tulong ang kapulisan sa amin, maging sa mga kasama ko na naninirahan sa ilalim ng tulay upang buhatin ang mga labi ng dalawang biktima at ang katawan ng halimaw. Sir Mark, matapos namin madala ang mga bangkay sa ibabaw ng tulay, ay nagulat na lamang ako sa aking nasaksihan. Dahil ang halimaw pala ay ang pulubi na nakaupo kanina malapit sa tulay. Dahil muli itong bumalik sa dating anyo matapos masawi. Kinuha ng kapulisan ng bangkay ng halimaw upang sumailalim sa otopsiya. Habang ang dalawang biktima naman ay dinala sa punerarya. At bahala na ang mga alagad ng batas dito dahil wala naman silang pamilya o kamag-anak. Bago noon sumapit ang panibagong taon, naghanap ako ng malilipatang bahay. Kahit maliit lang na barong-barong na pwede kong maupahan sa murang halaga. Nais ko kasing makalimutan ang mga nangyari sa akin at gusto ko rin na may maayos akong masisilungan. Yung tipo na may bubong at 4 na dingding na magiging ligtas ako tuwing sasapit ang dilim. Napadpad ako sa tundo at doon nangupahan. Mabilis lang akong nakahanap ng malilipatan dahil may naipon naman akong salapi sa pangangalakal.
Lumipas ang ilang buwan ay paunti-unti akong bumili ng mga kagamitan sa bahay, lalo na sa kusina na ginagamit sa pagluluto. Mga bagay na mumurahin lang, ngunit malaki ang pakinabang. Dumating na rin sa puntong nakabili ako ng second-hand na cellphone na inalalatag sa kahabaan ng bangketa sa Divisoria. Kahit isa lamang akong basurero ay naitaguyod ko ang aking sarili sa malinis na paraan na hindi nababahiran ng kasamaan ng aking pagkatao. Lumalaban ako ng patas na walang inaargabyadong sinuman. Hindi na importante sa akin kung mag-isa lamang ako sa buhay. Dahil sa panahon ngayon, mahirap na rin makahanap ng matinong makakatuwang sa buhay. Lalo na't ganito ang estado ng aking buhay na isa lamang mangangalakal ng mga basura. Dugo at pawis ang ipinunla ko upang makaraos ako sa pang-araw-araw na hamon sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at naway na ibigan nyo ang aking istorya na hango sa tunay kong karanasan. May kasabihan nga na may pera sa basura. Lubos na gumagalang ang inyong masugid na taga-subaybay. Dominador ng Tondo, Manila. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin ngayong gabi. Sana po ay nagustuhan ninyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dun sa side channel ko, iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe. Ilalagay ko po yung link dyan sa comment section. Pindutin nyo lang po at sana makapag-subscribe na po kayo. Huwag nyo rin po sanang kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong po niyan sa channel. Muli po, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ako po ulit si Mark, ang inyong narrator. Kita-kits po tayo sa mga susunod na kwento, mga kasandata. Maraming salamat po sa inyong lahat.